Isang napakabisang pamahiin, ito po ay napakaganda po nito. Ang gamit ang 7 garapon na ito pagsalubong sa bagong taon. Ito po ay maghandog at maghahakot po ito ng maraming pera sa buong taon, maraming blessing sa buong taon, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho. Sa paraan pong ito po ay magkakaroon ka dito ng magandang pasok ng pera sa buong taon. Kasaganaan at tagumpay sa negosyo, sa trabaho ang dulot nito. Kaya guys, kung interested po kayo na malaman kung ano ito, panoorin mo lamang ang video na ito. At kung bago lang kayo sa ating YouTube channel, ayan, please i-subscribe po ninyo ito and then i-hit mo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga videos. Mula nung ginagawa ko po ito, isa din itong pampaswerte na ito na nakakatulong sa akin na mag-attract po ng magandang kita sa buong taon. Ramdam na ramdam ko po yung maraming opportunity na dumating at isa na din dito yung aking online negosyo na ako po ngayon ay talagang na-enjoy ko po yun. Kaya guys, sa video natin ngayon, isi-share ko po sa inyo ang mga bagay na dapat ihanda mo po sa pagsalubong sa taon ng 2024 at kailangan na kailangan mo po itong i-kompleto po, no? At ito po guys, ang una po ay isang garapon ng munggo. Punuin mo siya ng munggo kasi ang munggo po, ito po ay para sa kasaganaan at para sa may mga negosyo. Kasi ang munggo po, mabilis po siyang dumami. Napansin po ninyo guys, ang munggo po ay kung kahit itapon mo siya, mabilis siyang mabuhay, no? So munggo sa isang garapon. And then puno po. Ayan, ang isa naman ay bigas. Punuin mo ng bigas ang isang garapon. Kung mayroon po kayong bigas na malagkit, yun po ang gamitin ninyo. Pero kung wala po kayong bigas na malagkit, ordinary na bigas, yung sinasaing natin, pwede na po yan sa isang garapon. Kailangan guys, magkapareho lahat ang laki ng garapon. So ayan, sa next naman po ay sugar. Kahit anong klase na asukal po, basta asukal siya. Pwede brown sugar, pwede yung white. Kasi po, ito po ay simbolo po ng napakatamis na samahan ng iyong pamilya, mga anak man or asawa. And then ito din ay naghahakot din ito ng swerte sa pananalapi, ang ating asukal. So ngayon, ang next naman po ay ang ating asin. Sa asin naman po guys, ay talagang kilalang kilala po ang asin. Na ito po ay swerte sa pananalapi. Kaya punuin mo ang iyong garapon ng asin. Kagaya nito guys, ayan. Imagine guys, ito, last year pa ito, pero hindi talaga siya nasira. So ito po yung asin na rock salt. Pero guys, kung wala po kayong rock salt, pwede po kayong gumamit ng yung mga iodized salt. Basta yung asin po na malinis, yung hindi siya basa. Kasi po, para hindi siya madaling magtubig. Ayan, sa isang garapon. And then sa next naman na garapon ay punuin mo siya ng tubig. Ang tubig naman is isang simbolo po ng daloy. Magandang daloy ng pera, magandang daloy ng pananalapi, and then harmony, and then yung peace of mind. No? And then swerte talaga ito sa lahat ng parte ng ating buhay. Love life, lahat na guys, lahat na po. Swerte po ang tubig. Ayan, punuin mo siya ng tubig. And then ang isa po guys, dito po sa isa, ang pang-anim po na garapon, punuin mo siya ng barya. Ito po guys, kailangan punong-puno po ng mga barya. Kasi po, ito po ay simbolo po na umaapaw po ang iyong blessing, umaapaw ang iyong pera sa buong taon ng 2024. Laging pupunuin. Huwag ninyo itong bawasan guys, kailangan puno siya. Tingnan nyo, umaapaw siya. So again, kailangan po magkapareho lahat ang laki ng garapon. So ganyan. So sa isa naman na garapon, ang gagawin po ninyo dito guys, dito mo isulat ang lahat ng iyong kahilingan. Ayan, isang malinis na papel, isulat mo dito ang lahat ng wishes mo, and then, permahan mo po ito. And then, pagkatapos mong nasulat, kahit ano yung kahilingan mo guys, ayan, pagkatapos mong nasulat guys, ilagay mo siya sa garapon, lagyan mo siya ng mga durog-durog na mga dahon ng laurel, at 8 piraso po na barya. Bakit kailangan mo yung 8 pirasong barya? Ang barya po na 8 na pieces po, ito po yung simbolo po sa walang humpay na kasaganaan at swerteng
darating sa inyo. Ayan. And then, pagkatapos nito guys, ang gagawin po ninyo, once na naka-ready na po ito lahat, pagdating po ng New Year's Eve, dito po, ilagay mo sila dito lahat. Lahat po. Kailangan nasa gitna yung barya. And then, ipaikot mo po ang iyong mga nailagay na mga garapon. Ikot ng ganyan. Ganyan lang siya. Ayan, ganito po. Ganito. Ganyan. So, sa isang maliit na bilao. Ayan. And then guys, ito po, gagawin niyo po ito guys, kailangan po 31 ng December. Naka-ready na siya lahat. Afternoon pa lang, ready na sila lahat. And then, ang gagawin niyo po dito, pagdating po ng New Year's Eve, pagpasok po ng New Year's Eve, buksan mo ito lahat. Pangbuksan mo ito guys, ang tigas. Ayan, pangbuksan mo lahat ang mga garapon. Diyan. Buksan mo lang lahat ito. Kailangan po naka-open lahat. Ayan. Ayan. Open po lahat. And then, ilagay mo po ito doon po sa center po ng iyong main door. Sa may sala po guys, kung mayroon po kayong pwedeng mapagpatungan dyan na maliit lamang na misa, ilagay niyo siya dyan. Or kung wala po sa altar ninyo, kung pwede siya sa may altar, doon mo siya ilagay sa altar ninyo. Ito po guys ay magdala po ito ng kasaganaan sa buong taon, sa pananalapi. At kung kayo man po may mga negosyo guys, ito po napakaganda po nito kasi magdudulot po ito ng maganda po ang yung takbo sa yung negosyo. And then guys, i-overnight po sila na naka-open ng ganyan. And then magsindi po kayo ng kandila na katabi nito guys. Parang nag-aalay po kayo sa buong taon. Baga sa ito po yung magdasal po kayo na itong lahat ng ito, babanggitin ninyo po ito habang pumasok na yung taon ng yung New Year's Eve, magdasal po kayo. Pag salubong talaga, di ba po, nag-iingay na yung mga tao sa labas, di kayo po, mag-wish po kayo. And then, bawat isa po, banggitin po niyo. Ang asin para po sa aking protection, ng aking pamilya, pwede maganyan. And then, swerteng walang humpay ang iyong dadalhin sa akin. Lagay mo siya. And then, ang munggo naman, bagong opportunity na magdadatingan sa amin. Ayan, ang tigas ng Kasi guys, ito guys, nung last year ko pa ito ginawa, di ba po? So, ayan. Hanggang ngayon, tingnan ninyo guys, nandito pa rin. So, bawat isa po, banggitin po ninyo isa-isa. Kagaya naman ng bigas. For example, itong bigas, ang tigas. Ang tigas na talaga nila, guys. Ayan. Ang bigas, ayan. Banggitin mo siya. Ayan, tingnan niyo yung bigas, guys. Hindi sila nasira. So, ayan. Banggitin niyo po para sa kasaganaan at tagumpay ng aking hanap buhay. Swerteng walang humpay ang dadalhin sa akin. Ayan. Ilagay mo siya dyan, and then naka-open ng ganyan lamang. Tingnan niyo, guys. Ayan, naka-open lamang ng ganyan, no? So, hayaan mo siyang maka-open yan sa loob po ng 20, yung pagkakinabukasan, pagka umaga, pwede mo na siyang takpan. And then, ang gagawin po ninyo, guys, ayan, takpan mo na siya. And then, ito po, balutin po ninyo, kasama yung bilao, balutin po ninyo sa pulang tela na ito. And then, itago mo na ito, guys. Ayan, talian mo siya ng pulang ribbon habang nabalot sa pula na tela, and then itago mo na siya. Ito po, guys, ay magdala po ito sa inyo ng sagana sa hanap buhay sa buong taon ng 2024. Kaya guys, wag na kayong magdalawang isip, gawin niyo ito. And then guys, pagdating po ng December, kaya kagaya po nito, ito po last year po ito, mga ginagawa ko ito last year. So ang gagawin ko dito guys, itong munggo, pwede ko na itong lutuin. Hindi naman siya nasisira kasi nakatakip siya. So lutuin ko ang munggo, pati yung bigas. And then ang tubig, itapon ko na, palitan ko na. And then itong lahat ng garapon na ito, i-sterilize ko, pwede ko siyang gamitin uli. Pati yung tela po, labhan ko, pati yung ribbon, and then gamitin ko siya uli nitong pagpasok ng taon ng 2024. So, yung kahilingan ko po, susunugin ko po ito kasama yung lahat ng mga dahon ng laurel na durog dito. And then yung mga pera po, yung mga barya, and then ibilad ko siya sa init ng araw, pwede ko pa siyang gamitin din sa susunod na taon, no? Yan, kasi hindi naman masisira ang mga barya, syempre po, ang gagawin ko po dito, i-activate ko siya sa init ng araw. Ibilad ko siya talaga guys. Ilagay ko siya sa isang lagayan, ibilad ko sa init sa liwanag sa init ng araw, tapos gamitin ko uli.
So yun lamang guys ang ating maihandog sa inyong topic ngayon. Ito po guys ay napaka-effective po na paraan kung paano kayo magkaroon ng magandang pasok ng pera sa buong taon. So ang gagawin po ninyo guys, kasi ito po, kailangan din po nito 3 araw mula January 1, huwag kayong magwalis na palabas. Ang gagawin po nyo, papasok po kayo magwalis, no? Mula pintuan sa main door, papasok kayo magwalis, and then ipunin ninyo ang lahat ng mga nawalis ninyo diyan sa gilid, or ilagay ninyo sa malinis na plastic na cellophane, and then pagdating po ng pangatlong araw, sunugin ninyo lahat yun. Yun po guys, and then simbolo po yun, yung lahat ng blessing ay papasok po sa inyo. Huwag kayong magwalis na palabas po. So, ayun lamang guys ang ating topic ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay natulungan kayo sa ating topic. At huwag po ninyong kalimutan, if you like this video, don't forget to give a like and then share this video to your family and friends. Subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, and then hit the bell button, bell all, para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. And then guys, sa mga interested po sa aking online negosyo, ayan, gusto ko pong i-share sa inyo ito. Kaya mag-iwan po ako ng aking Facebook link sa description sa video na ito. And then, i-message niyo ako agad-agad direct sa aking messenger. Pag-usapan po natin, tutulungan ko po kayo kung paano kayo mag-umpisa dito. So, ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ulitin ko po, huwag kalimutan, i-subscribe ating YouTube channel, and then i-hit mo na rin yung bell button for notification para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga videos. Maraming salamat ulit. God bless everyone. Bye!